Kinben Book 6, Chapter 142. Isang seryosong atmosfera nga ang bumalot sa bench ng Cagayan de Oro City nang tumawag si Coach Vlad ng timeout. Makikita nga na nakatayo siya habang pinupukpok ang kanyang board sa tuwing magsisimula siya sa kanyang pagsasalita. Kyrie, masyado kang nagpo-focus sa East Player entitlement mo. Hindi bastang team ang kalaban natin ngayon. Nawala kayo sa strat na pinapagawa ko sa inyo kanina. Huwag mong kakalimutan na team game ito. Hindi ito one-on-one game. Nakita mo ba ang ginawa ni Mendez? Alam kong kaya mo siyang puntusan pero huwag mong kakalimutan may mga kakampi iyon. Seryosong wika nga ni Coach Vlad habang nakatingin kay Kyrie na makikita ang kaseryosohan. Nawala sa isip ko na point guard nga pala ang isang iyon. Sabi na nga lang ni Kyrie sa sarili. Pero sa kabila ng sermon ng coach niya sa kanya ng mga oras na ito, ay hindi niya malaman kung bakit hindi siya naaapektuhan. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makinig at sa huling play na nablock siya. Sinabi ng kanyang isip sa kanya na pagkakamali niya iyon dahil masyado siyang natuon kay Mendez. Magpahinga ka muna uli Ken. Sa pagkakataong ito ay paglalaroin ko na uli si Kyle. Sabi pa nga ni Coach Vlad. Makikita nga rin ang paglingon ni Kyle sa kanyang kakambal. Tinitingnan niya kung may hindi ito magandang reaksyon pero wala. Nakita lang niya na may malalim itong iniisip. May sinabi si Ricky sa isang ito kanina. Kaso ano kaya iyon? Naitanong na nga lang ni Kyle sa isip at inalis na nga niya ang taklob na white towel sa kanyang likuran at tumayo. Ipagpatuloy ninyo ang ginagawa nating offensive style kanina. Ayaw kong makikipagkompetensya kayo sa mga katapatan ninyo. Ball movement, player movement, iyan ang gawin ninyo. Huwag din kayong manood. Diyan kayo naiisahan ng kalaban. Malinaw ba iyon? Malakas sa tanong pa nga ni Coach Vlad at malakas na oo naman agad ang tugon ng kanyang mga players. Nagsitayuan na nga rin ang apat na kasama ni Kyle. Mananatili nga si Dilima, Gumbao, Quirino at si Kyrie. Samantala mula naman sa Calapan City ay makikita nga rin ang pagtayo ni Mendez, Semeron, Dizon, Ibanez at Magbuo. Ang crowd nga ng CDO ay nagwala na muli at makikita nga ang pasimpleng pagtingin ni Mendez sa bagong pasok na si Kyle. Si Coach Isaiah nga ay napahanda rin sa posibilidad na gagawin ng kalaban. Lalo't si Kyle Lastimosa na naman daw ang maglalaro sa point guard position. Ayaw nilang makahabol tayo, sabi nga ni Isaiah kay Jason. Kumawala nga ang sinkronisadong cheer ng CDO crowd nang sambutin na ni Kyle Lastimosa ang bola mula kay Dilima. Habang naglalakad nga siya at nagdi-dribble ay napatingin na nga siya kay Mendez na inaabangan siya sa gitna ng court. Sa pagdating nga niya sa tapat nito ay bigla na nga niyang ibinato ang bola kay Kyrie. Sa pagsambot ni Kyrie ay dito na nga siya humarap kay Semeron na agad na napangiti. Kaso biglang ipinasa ni Kyrie ang bola kay Gumbao na sinundan ng pagpasa kay Quirino. Gumagalaw nga rin ang mga players ng CDO at si Coach Isaiah nga ay napaseryoso dahil ito rin daw ang ginagawa ng kalaban kanina sa kanila. Sa paggalaw nga ni Kylie agad na ibinato sa kanya ni Quirino ang bola. At kahit nga lamang ito sa height kay Mendez, ay ipinasa pa rin niya ito kay Dilima na biglang lumayo kay Magbuo at ipinasa rin ito sa dumating na si Kyrie sa likuran nito. Pagkasambot nga ni Kyrie sa bola ay makikita nga si Baro na naiwan dahil sa screen ni Quirino. Makikita na nga lang ang mabilis sa paglalagay ni Kyrie sa bola sa ring na ikinangiti ni Coach Vlad. Pagkatapos nga noon ay makikita rin kaagad ang paglapit ng mga players niya sa mga katapatan nila. Binigyan nga nila agad ng pressure ang Calapan City at si Ricky nga ay bumigla ng takbo mula kay Kyle. Ginamit nga niya ang screen na ibinigay ni Carlo at sa pagsambot niya sa bola ay mabilis na kumilos ang kanyang mga mata. Sa kalabang team nilang ito ngayon ay dapat daw na magdesisyon siya ng mabilis dahil pwede raw siyang makorner kung magkakaroon siya ng hesitations sa mga gagawin niya. Nang makita nga niya na papalapit na si Kyle sa kanya ay ipinasa niya agad ang bola kay Larry. Sa pagsambot naman ni Larry ay agad nga niyang itinawid ito sa gitna. Dito na nga rin bumigla ng takbo si Ricky mula kay Kyle at nagpunta sa likuran ni Dizon. Ipinasa nga sa kanya nito ang bola at binigyan pa siya ng screen ni Dizon para madelay si Kyle. Sa pagharang naman sa kanya ni Quirino ay dito na nga niya pinatalbog ng mababa ang bola. Si Trek naman ay napaseryoso at napamasid ng mabilisan. Sa pag-abante nga ni Mendez ay bigla na lang siyang napaatras kaso bumigla ito ng balik at dito na nga siya napakuyom dahil isang step back move iyon.
Kasunod nga rin noon ay nakita na lang din niya si Kyle na paparating na sa likuran ni Mendez. Napaseryoso naman si Mendez at nang dumaan naman si Larry sa likuran ni Quirino ay bigla niyang ibinato ang bola rito. Napaseryoso tuloy si Kyle dahil mukhang alam daw ni Ricky na siya ay parating mula sa blind spot. Sa pagsambot naman ni Larry sa bola ay agad siyang napatingin sa basket. Kaso sa pag-abante niya ay lumitaw na lang bigla si Kyrie Lastimosa. Kaya agad naman siyang umatras at hinawakan ng bola. Akin na, bulalas nga ni Baron. At si Kyrie naman ay napangiti dahil seryoso niyang pinagmasdan si Dison. At bigla niyang dinamba ito dahil hindi ito kay Cimarron pupunta. Kay Ibanez mo yan ipapasa. Sabi nga ni Kyrie sa sarili at natamaan nga ng kamay niya ang bola. Kaso nang umangat ito ay bigla na lang gumalaw si Mendez at hinaklit sa ere iyon. Ang mga manonood nga ay napalunok sa kanilang nasasaksihan dahil sa paglapag ni Mendez ay bigla na lang gumalaw ang kanyang kanang paa. Si Kyle naman ay sumundot agad sa bola at nang iiwas ito ni Ricky ay siya naman paglitaw ni Gumbaw. Napangiti na nga lang si Coach Vlad dahil sa kabilang panig naman ni Mendez ay naroon na rin si Kyle. Isang depensa mula sa tatlo niyang players ang ibibigay raw nila kay Mendez at dito na nga napakuyom si Coach Isaiah. Sina Carlo naman at Larry ay mabilis na hiningi ang bola. Si Ricky naman ay humanap din agad ng espasyo at mabilis na ipinasa iyon sa pagitan ng binti ni Gumbaw. Sa paglampas noon ay siya naman pagdamba ni Kyrie. Nang makita naman ito ni Carlo ay tumalon din siya at pinalo ang bola. Dumiretso nga iyon sa labas ng arko at doon naman biglang lumitaw si Baron na wala ng alinlangan na nagpakawala ng isang tres dahil nga ang shot clock nila ay paubos na. Si Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang dahil nagmintis iyon. Ang higpit nga ng depensa ng CDO sa kanila at mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga si Dilima na nagdidilim ang paningin dahil nakuha pa rin ni Magbuo ang offensive rebound. Na-reset nga rin ang shot clock nila at bago pa man nga lumapag si Magbuo ay idinakdak na rin niya ang bola. Umalingaw-ngaw na nga lang ang paghampas dito ni Kyle Lastimosa at sa pagbitin nga ni Marlon sa ring ay walang bola na pumasok sa loob ng basket. Isang block nga mula sa tabi niya ang nangyari at ang bola nga ay dinamba ni Mendez at Kyrie na ikinakuyom na naman ng mga manonood. Dumulas nga lang ang bola sa mga kamay nila nang ito ay mahawakan nila. Sa pagkakataong iyon ay agad namang nakuha ito ni Quirino na agad na iniiwas ang bola mula kay Cimarron nang isang biglang spin move ang kanyang ginawa. Sa pag-abante nga niya ay napahinto na lang siya nang kamuntikan na rin siyang maagawan ni Ibanez. Akin na! Sabi naman agad ni Kyle na sa paglampas ay ipinasa nga rin agad sa kanya ang bola. Dito na nga nagwala ang CDO crowd at sa pagdiretso ni Kyle ay marahan siyang napangiti nang si Cimarron ang sumabay sa kanya na binigla niya ng hinto. Napadiretso si Baron kaso mula sa likuran ni Kyle ay naroon na nga si Mendez. Isang steal from behind ang ginawa nito at napaseryoso na nga lang si Kyle dahil sa nangyaring iyon. Hindi ako nag-ingat. Sabi na nga lang niya at sa kanyang pagharap ay isa na namang takbuhan pabalik sa side ng kalapan ang naganap na kinaseryoso ng lahat ng mga manonood. Sa pagharang naman ni Kyrie kay Ricky ay agad niyang ipinasa ni Mendez ito kay Dison. Kaso kasunod nga rin noon ay ang paglampas niya kay Kyrie na kinaseryoso ng mga manonood dahil isang pekeng pasa ang ginawa niya. Si Kyrie nga ay napangiti ng marahan dahil doon at sa paglingon niya sa kanyang katapat ay doon na nga rin nawala ang bola mula rito. Sinambot na nga ito ni Dison na mabilis na hinarangan ni Gumbaw. Sa pagtalon nga ni Larry ay agad niyang ibinato ito kay Carlo Ibanez. Pagsambot nga ni Carlo ay binigla niya ng step back si Dilima. Sa pag-abante ni Dilima ay dito na nga siya tumalon para pakagatin ito. Napangiti nga si Carlo nang hindi ito kumagat kung kaya bigla siyang kumaliwa at nilampasan ito. Sa pag-abante na nga ni Ibanez ay dito naman siya sinalubong ni Kyle Lastimosa at ang crowd ay napalunok dahil tumalon pa rin si Carlo sa kabila ng paglitaw ng kalaban. Isang teardrop shot nga ang ginawa ni Carlo at napaseryoso na lang si Kyle nang halitin ng bola ang basket. Sa paglapag nga rin nila ni Ibanez ay agad nga itong dumikit sa kanya para depensahan na kaagad. Ang mga manonood nga ay napakuyom na lang dahil sa mga nakita nila. Ayaw raw magpadaig ng dalawang team at hindi na nga nila maiwasang hindi mapacheer para sa team na gusto nila. 50-37 nga ang score at sa pagsambot nga ni Kyle sa bola ay isang biglaang steal ang ginawa ni Mendez.
Pero alerto na rin si Kyle na agad na nahawakan ng bola at ibinato sa kanyang kakambal. Talagang doble ingat ang kailangan kong gawin sa iyo. Sabi nga ni Kyle kay Ricky na hindi naman sumagot. Sa pagdating nga ni Kyrie sa side nila ay agad niyang ipinasa ito kay Kirino na agad ding ipinasa kay Gumbao na nakapag-cut agad sa likuran ni na Magbuo. Nang sandaling iyon ay makikita nga rin si Ibanez na humabol sa likuran nito at nang hampasin niya ang bola ay hangin lang ang natamaan niya. Iniiwas nga ni Gumbao ang bola at binitawan ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa pagtama nga nito sa ring ay makikitang dumiretso na ito sa basket. At maswerte nga ang Calapan City dahil nagmintis iyon. Mula naman sa ilalim ng basket ay nakuha nga ni Magbuo ang rebound. Agad nga rin niyang hinanap si Ricky at nang ibato niya ito ay napacheer na lang ng malakas ang mga manonood dahil si Kyrie ay in-intercept iyon. Umalingaw nga ang pagpalo niya sa bola at sa pagsambot ni Kirino rito ay agad siyang pumwesto sa 3-point area na ikinahabol ni Dison. Pero isang mabilisang pasa nga rin ang ginawa nito at doon na nga lumitaw si Kyle Lastimosa sa likuran ng mga players na nasa ilalim ng basket. Ito nga sumambot ng bola at agad na tumalon para ilagay sa ring iyon. Isang madaling puntos na naman iyon at si Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang nang makuha niya ang strategy na ginagawa ng kalaban sa kanila. Princeton offense ang ginagawa ng kalaban natin. Sabi nga niya at si Mover nga at Sir Jason ay napaseryoso nang marinig iyon. Kailangang mabantayan nila ang player na magkakat sa ilalim ng basket o ma-intercept nila ang pasa na gagawin ng kalaban. Dagdag pa nga niya at agad siyang pumalakpak sa kanyang players. Kung wala raw silang gagawin ay hindi raw sila makakahabol sa score ng kalaban. 15 pa rin nga ang lamang ng CDO at sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay agad na siyang hinarangan ni Kyle Lastimosa. Sa pag-abante nga niya ay agad nga siyang dinikita ng kanyang defender. Si Ricky nga ay mabilis na iniiwas ang bola at nabigla naman siya sa paglitaw ni Kyrie at nang mapapalo na nito ang bolang kanyang pinapatalbog ay aatras na sana siya dahil 2 halimaw sa loob ng court ang humaharang sa kanya. Pero bigla siyang napangiti at umabante. Sina Kyle nga at Kyrie ay napangiti rin ng maliit at sa pagsubod ni Mendez ay ginulat na lang sila nito nang ang bola ay hawakan nito at bitawan sa likuran nito. Nakahabol nga si Semeron kaso sa kanan nila iyon dumiretso at binanatan nga sila ni Mendez ng isang elbow pass at sa pagsambot ni Carlo Ibanez dito ay huminto agad ito sa 3-point area at seryosong nagpakawala ng tres. Hinabol pa nga ito ni Gumbao kaso hindi na siya tumalon para iwas foul. Hinalit nga ng bola ang basket at doon na nga napakuyom ang mga CDO supporters at maging ang mga manonood na hindi kabilang sa kanila. Hindi nga sa tres ni Ibanez sila humanga kundi ito ay sa pasa ni Mendez na nagawang linlangin ng 2 Lastimosa na nasa kanyang harapan. Maging si Coach Vlad nga ay napakuyom dahil napaseryoso siya sa play na iyon ng batang iyon. 52-40 nga ang score matapos iyon at may natitira na lamang na 2 minuto at 15 segundo sa unang half ng laban. Sa pagsambot nga ni Kyle sa bola ay heto na naman nga si Ricky Mendez at pinigla siya. Pero sa pagkakataong ito ay agad na niyang ipinasa kay Kyrie ang bola at sa pagdating nila sa side nila ay napasigaw na nga si Coach Isaiah. Maging alerto kayo, lalo na sa mga backdoor play. Bantayan ninyo ang mga pasahan nila. Sigaw nga nito na ikinangiti naman ni Coach Vlad na bibigla ng senyas sa kanyang mga players. Mukhang alam mo na ang strat ng opensa namin. Sabi nga niya at nang ipasa na ni Kyrie ang bola kay Kyle ay napahabol dito si Baron Semeron. Ang mga players nga ng Calapan City ay napaseryoso nang ang bola ay hindi pa umaalis sa mga kamay ni Kyrie. Napangiti si Kyle at dito na nga tumalo ng kanyang kakambal para magpakawala ng isang tres. Sa pagbitaw nga nito sa bola ay doon na nga biglang naputol ang hype ng crowd dahil sumulpot bigla si Carlo Ibanez. Anong ginagawa mo rito? Bulalas nga ni Kyrie at ang bolang kanyang pinakawalan ay hinampas nito. Maging si Coach Vlad nga ay napakuyom dahil sa bilis ng responding ginawang iyon ni Ibanez. Bumulusok nga ang bola papunta sa likuran at sa paglapag nila ay bigla na lang lumampas si Ibanez na agad ding nakuha iyon. Si Kyrie naman ay humabol at nilampasan ito. Napangisi rin siya at sa pagharap niya kay Ibanez ay napaseryoso na lang siya nang ang mga mata nito ay kalmado siyang pinagmasdan. Huminto bigla si Carlo Ibanez at bumigla ng bitaw ng tres na ikinatalo ni Kyrie.
Sa pagkakataong iyon ay doon na nga bumaba ang katawan ni Ibanez dahil sa tagumpay ng kanyang fake. Nilampasan niya si Kyrie at sa pagdiretso niya sa basket ay makikita nga ang mga kakampi nito na hinayaan lang si Ibanez na mag-isa sa fast break na iyon. Ito rin ang dahilan upang ang mga katapatan nila ay hindi humabol dito. Sa pagdating nga ni Carlo Ibanez sa may basket ay siya ring pagtalo niya at paghawak ng mahigpit sa bola. Napangiti rin siya ng marahan nang malaman niyang wala rin sa bokabularyo ni Kyrie ang pagsuko. Dahil heto nga ito at sumabay sa kanya sa ere na nagdidilim ang paningin. Nagkangitian nga sila at sa pag-dunk ni Carlo sa bola ay siya ring pagseryoso ni Kyrie dahil iniiwas muna nito ang bola bago nito iyon gawin. Sa pagpasok nga ng bola sa ring ay siya ring pagbagsak ni Kyrie Lastimosa na agad na binabaan ni Carlo Ibanez at pinagmasdan ito ng seryoso habang nakatayo. Ang CDO crowd ay natahimik at si Kyrie Lastimosa naman ay agad na tumayo ng matikas at pinagmasdan si Carlo Ibanez. Nice dunk, sabi niya, at si Carlo naman ay napaseryoso dahil ang inaakala niyang maiinis na ace player ng CDO ay hindi iyon ang ginawa. Pinapasaya ako ng kalaban namin ngayon sabi na nga lang ni Kyrie na napatingin kay Kyle at doon na nga siya lumapit dito na ikinatingin din ni Ricky Mendez. Huwag tayong magpapatalo sa kanila, Kyle. Oo, Kyrie. Sagot nga ni Kyle Lastimosa at sabay ngang napangiti ang kambal na ikinaseryoso rin ng kanilang mga kasamahan. 10 na nga lang ang lamang ng CDO mula sa kalaban. 52-42.